Ito mga sir, may dinala sa ating motor na Yamaha. Kalas-kalas na kung ano yung binaba. Ganyan na yan. Oh. Sige, sa gilid muna yan. Doon na lang. Tawag tayo Ken. Ganchak. Ganchak niya. Na-stuck yata ng matagal. Ito troubleshoot natin mga sir. Hindi lang mapaandar. Na-stuck ng 2 taon daw to. Tapos hindi mapaandar. Chinek niya na lahat kaso ganun pa rin. Yan, putol-putol na. Kasi tumawag sa akin to. Sabi, check yung wiring. Kasi yun ang mga number 1. Kapag nai-stuck, nangangat-ngat ng daga. Eh, sabi, goods na yun daw yung wiring niya. Kaso ayaw talagang lumabas yung kuwan sa panel. 2 years na stock, baka may ngat-ngat ng mga daga to. Kaya mamaya, check natin. Dahil meron pa naman nakapila sa loob. Or may nakapila pa. Kaya mamaya natin magagalaw yan. Ito na mga sir, pinasok na natin sa loob para ma-double check o ma-check natin yung wiring kung anong problema nito. At tinitislight na nga ni Kapulong. Kasi ang issue nito mga sir, na-stuck siya ng 2 taon. Ngayon, bubuhayin niya na yung motor niya. Ayan, mag-start. Yun yung pagkakasabi ng may-ari. Ayan, walang panel, busina. Tapos, start, wala. Kahit disable yung side stand, wala pa rin. Tapos, i-test mo nga yung battery niya doon, kung may power. I-test light mo. Ayan, umiilaw naman yung test light natin. Ibig sabihin 13.1 yung kanyang voltage ng battery. Ibig sabihin gold yung At i-test light nyo mula dito. I-test light mo nga to ng ground. Tapos nakapatay yung susi. Ayan, kung iilaw. Okay, umiilaw din. Tapos i-test light mo tong brown, itong accessories wire nya nang naka-on. Negative pa rin yung pagdidikitan nyo. Okay, umiilaw. Tapos isusunod mo dito sa taas. Check mo rin yung mga accessories dito sa taas. Yung mga brown. Para makita natin. Dito sa taas naman. Ganun po kasi yung gagawin kapag ganito mga sir na na-stuck. Tapos ito nga ayaw na mag-start, wala nang panel lahat, pero may mga marking ng nangat-ngat ng mabait. Kaya kailangan natin i-check kasi kung ano yung nakikita nyo mga sir, ganyan na po yan ng dinala dito, binaba, sinakay sa lalamove. Kaya kailangan natin step by step para malaman natin kung ano yung problema nito. Magbabase muna tayo sa mga wiring nga. Hindi muna tayo magbabase dun sa makina. Kasi hindi pa umaandar yung unit. Kaya sa wiring muna tayo. Bago tayo mag-finalize na calculate yung wiring nya. Kaya dun muna tayo sa pinakapuntong yung mga accessories. Check muna natin yung accessories wire nya na brown. Mula taas hanggang baba hanggang doon. Pati yung sa relay. I-check mo dyan. I-check mo dyan. Nang naka-on. Tapos tignan mo kung mag-open yung niya. Meron. Dyan, check mo dyan. May ilaw naman lahat. Accessories. Tapos, pati yung relay. Yan, check nyo rin yan. Isa rin yan. Yung relay na yan, na sa katagalan, nag-i-stack up. Hindi natin kasi may sabi kung ano yung nangyari sa unit na to. Kung na-stack ba talaga nung matagal to, or galing sa kung ano. Kasi, dinala sa atin, ganito na itsura niya. Okay, chinik na natin lahat ng wire, goods naman, pati yung relay, nagpalit na rin tayo. Dahil nakita ko nga na mayroon siyang ganyan, butas. Yan lang, kung napasok pa ng tubig yan.
Kaso nagpalit din tayo, ganun pa rin. Naka-on yung charger. Ayan, on mo. Ayan, naka-on yung charger. Kaso, pag ino-off, on, off. Ayan, walang function. Pero, may isa pang problema. Sige, ilipat mo sa ground yung charger natin. Wala. Ilagay mo sa iba. Dito. Ayan, sa susian. Ayan, nilipat natin yung ground. Tapos, pag inon natin, ayun, mayroon na siya. Oh. Ayan, nagbubusina na. Tapos, try natin palitunduin kung mayroon siyang itundo. Ayan, na-troubleshoot na natin yung problema nito. Ibig sabihin, sa sobrang tagal na hindi nagamit to, siguro baka itong chassis niya, puro kalawang na, nagpo-poor connection na yung ground. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit hindi siya nag-on. Yan, Yamaha Mio M3. Ayan, nagbubusina na. Oh. Yan, kaso sira yung relay siguro nito. Kaya nagbubusina na. Yan. Tapos, try natin pa-crank sa stand, check mo. Tapos dito sa kabila. Okay. Wala din. Ito naman yung susunod natin hahanapin. Oh, naka-off. Ayun. Okay, mandam na. Ibig sabihin, ang problema lang nito, sa sobrang tagal na hindi nagamit, makikita niyo yung itsura ng motor. Kung ano yung ganyan o dinala sa atin, ganyan na po yan. Walang tambucho, flat yung mga gulong, kasi ang purpose ni customer, paandarin lang to. Ewan ko, baka siya na yung gumagawa nito, baka dini-DIY niya. Hindi niya lang siguro matroubleshoot yung pinaka-main ng problema. At ito lang nga, nakuha na natin yung pinaka-problema, kulang lang sa ground. Yan, nagtatrang na. Ayan. Kulang na sa sa charge. Padali mo. Ayan. Wala na. Talaga nakasala lang sa Naka-on yung charger. Ayan, naka-on naman. Dapat pinakit mo kay Kwan. Ayan. Kaya ang gagawin natin dito mga sir, narinig naman natin, kaso nga lang, hindi kinakaya ng charger natin para mapaandar yung makina. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng isang wire. Siguro, hindi na kasi nito, gagawa na lang tayo ng wire na nakakunik. Siguro, kahit malapit na lang dito, dito sa susian, paanoin na lang natin. Kung dito naman, itry mo nga rito, ilipat yung ito, ilipat. Yeah, ilipat mo sa ground. Okay, on mo, kung magkaka-power. Ayan, wala mga sir. Ibig sabihin, gagawa na lang tayo ng ground, papunta dito sa kuha natin, sa pinaka taas. Yun na lang yung gagawin natin para mapandar natin, kasi kailangan ng supply, tulong ng battery papunta rito, kasi yung charger natin hindi niya talaga totally kakayanin yung pag start ng makina. Ito mga sir, pagkapag na tayo ng ground na wire papunta rin dito, dyan natin nilagay din, kasi kinukulang na sa supply yung yung harness nung stop to battery, kaya nawawalan siya ng power o hindi siya mag-start. Ito, malakas na yung power niya, tapos maandar na siya ngayon. Gas? Parang gas eh. Ayan, parang gas. Ayan, gusto to. Wala lang gas kaya medyo namatay-matay na yan. Ayan, okay na. Kung sakaling ganito yung naging problema ng motor nyo mga sir, na i-stop tapos ayaw na mag-start kahit na check nyo na lahat, check nyo yung ground, baka kulang lang sa ground yung motor nyo. Ayan, okay na. Kasi siya na tayo yung gagawa. At yun po yung may-ari niyan mga sir. May Honda Click din yan. Buds, buds na to eh.
gold bulbs na to na dito lagi nagpapagawa. At yan niya lang clean dito. Nadala sa atin tong motor niyan to. Puro click yung dinadala niya. Kasi kala niya, hindi kami gumagawa ng Yamaha. Minsan din kasi, gumagawa kami ng Yamaha, kaso minsan hindi ko na binibideo. Kasi parang kunti-kunti lang yung views nun. Compare sa Honda, mas maraming views. Kaya doon ako sa mas maraming views. Pero gumagawa kami ng Yamaha mga sir. Tulad nito. Kaya, okay na. Ayan, tinanggalan natin yung charger kasi goods na. Nakakasama yung battery niya. Ayan, ito mga sir, isasakay niya uli sa papalalamog niya uli kasi hindi niya pwede itakbo yan. Dahil kung ano yung nakikita nyo ngayon dyan mga sir, yan na po yan. Siya na daw mag-assemble or ayun, magpa-finalize ng mga wire niya. Kasi ang purpose niya, kaya dinal niya dito, yung pa-underin lang yung unit. At ayan, umandar na. At alam mo naman na yan, kasi ikaw nagkalas niyan. Yung mga wire, i-intact mo lahat yan ha. Pag babalik mo na. Okay, itong wire na pinahaba natin ito, i-cable tie mo na lang. Mga ganyan, cable tie mo lang. Okay. Sinakay mo papunta rito, sasakay mo uli pabalik. I-expect ko na yan. Sasakay niya uli mga sir kasi hindi niya rin magamit yan. Walang tambutso, walang upuan. Wala, huli pa yan. Yung ponto, walang plaka. Kaya kailangan niya isakay uli yan. Okay, ayan na. At least napaandar na natin. Kasi yun ang naging purpose niya, yung paandarin lang. Okay na.